Mga kababayan, good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is August 14, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Gente, sa may Mesa Street, Gente de Leon, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Polytechnic University of the Philippines, sa may Santa Mesa po yan. Sa may Santa Mesa, Marble Calendar, Barangay 201, Pasay City. Sa may Pasay pala. Access Road, Marble Kalayaan Village, Barangay 201, Pasay. So, ibig sabihin, boundary po na ito. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Most lane, then in 100 meters, make a sharp right at the traffic light. Pero ang habol lang naman daw ng gobyerno rito, benepisyo para sa ekonomiya, trabaho para sa mga mamamayan, at mas malaking pakinabang natin sa ating likas na yaman. Hindi rin daw ito paraan para umiwas sa pakikitungo sa China. At sa atin lang, tayo sa lahat ng mga mamumuhunan, basta ito isa kapakinabangan ng bansa. Saubay pa rin ng China, nagsalita ang Pangulo tungkol sa umaling kasunduan kaugnay ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Pangulo, hindi raw ito arrangement na para bang humihingi tayo ng permission sa China tuwing nagre-resupply. Ito raw ay paglalabas lang ng maritime memorandum sa tuwing tayo magpapatrolya o magre-resupply, pero hindi ito panghingi ng permiso o pagsuko ng ating soberanya. Natanong naman ng Pangulo kung sakaling salakayin ng China ang Taiwan, hayaan ba niya magamit ang teritoryo ng Pilipinas para atakin ng China? Malinaw na hindi ang sagot ng Pangulo dyan. Hindi raw niya hayaan magamit ang Pilipinas para atakin ng ayong bansa, at ang tanging nais natin ay peace at stability sa Indo-Pacific region. Ito ang tiri na ng JP News, nag-uulat para sa Super Radio DZWB, Balitang Totoo. Hataw sa hapon! Thank you very much! Yan po sa mga pinakabagong balitang nakalap ni Van Mayrina ng GMA News. Punta natin na Super Radio Kalibo, isang sakpe sa bank rate sa isang pa-aralan sa aklang arestado. Pero ito ka, dapat patulang mayong abong daruin. Magyayapon sa Rizal na Boto ang isang 26 anyos na lalaki makaraang matukoy ng mga otoridad na siyang nasa likod ng ipinagalang bank theft sa isang paaralan sa bayan ng Kalibo. Isinildi sa prospect ang warrant of arrest mula sa Kalibo Regional Trial Court, Branch 3 para sa paglabag sa Presidential Decree number 1727 o BAMJOC law na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ayon sa mga otoridad na tunto ng suspect natapos gamitin ito ang kanyang sariling rehistradong SIM card sa paggawa ng dummy account sa Messenger kung saan niya ay pinadala ang mga pananakot. Inamin ng suspect ang krimen, ngunit iginis na isa lamang itong trip o katuwaan. Humingi rin ito ng tawad sa pamunuan ng paaralan at nilinaw na wala siyang kinalaman sa iba pang serye ng bomb threat sa probinsya. Sa ngayon ay nakakulong sa Kalibo Municipal Police Station ang akusado habang nagsakda ang korte ng 72,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ako si Darwin Kabayan ng GMA Super Radio Kalibo. Nabuulat sa GMA Super Radio DZWB. Balitang Totoo. Hataw sa hapon! Mga salamat, Darwin Tabayan, punta natin na Super Radio Jansan. Ikalawang palabag ng General Santos City International Airport. Patulong kay Dayo na nasabinsalang pinamo para ng lindol noong nakaraang Hunyo. Tumutok sa balitang yan, Mike Racadyo. Mayong hapon, Mike. Mayong hapon, Karine. Patuloy na inaayos ang pangalawang palapag ng General Santos City International Airport hanggang sa kasalukuyan na isa sa mga labis na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong buwan ng Hunyo. Dahil dito, hindi pa rin nakakabalik sa operasyon ang mga tenants na nasa ikalawang palapag ang pwesto dahil sa mga ginagawang pagsasaayos. Hindi pa rin masabi ng mga otoridad kung kailan ang eksaktong petsa na makakabalik sa pagnenegosyo ang mga apektadong tenants.
Sa kabila naman ito, nananatiling maayos at normal ang operasyon at biyahe ng mga eroplano. Ako, si Mike Racadio ng GMA Superradyo Jansan, nag-uulat sa GMA Superradyo DZWB. Balitang totoo. Hataw sa hapon! Nagagdalaman, Mike Racadio, punta natin sa sentro ng Kabisayaan, ang Super Radio Cebu. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng Cebu. Nadamdam sa lungsod ng Cebu, isa ang arestado. Balitang tinutok ka ni Gabriel Bonhoff. Mayong hapon, Gabriel. Mayong hapon ka rin aresto ang isang high-value individual o high-value target na construction worker na nagpagpista ang 9.6 million pesos na halaga ng Cebu sa bypass operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDS-7 at Cebu City Police Office 7 sa Sitio Sulba, Barangay Parulungsod ng Cebu na kumpista sa operasyon ng 27 na sasay ng pinag-ihinalahan sa Cebu na may bigat na 1,425 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 9.6 million pesos na kumpista rin ng mga otoridad ng bypass money, isang cellphone at iba pang non-drug evidence. Ako, si Gabriel Bunhok, sa GMA Radio Cebu, nagulat para sa Radio DZWB, balitang totoo. Hataw sa hapon! Super Radio DZWB, balitang totoo! DZWB, number 1 sa Mega Manila! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stayed true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Corsim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ang bilhin. Traffic. Estimated toll fee is 398 peso. Arriving in an hour and 5 minutes at 3:37 p.m. Estimated toll fee is 313 peso. Sky po tayo, ma'am. Continue for 500 meters, then go straight onto General T. De Leon Road. Sir Arman, bago tayo magtapos, meron lamang po tanong from our texter. Meron daw po siyang ipon ng 200,000 pesos. At gusto daw niya po ito i-invest or negosyo. Ano daw po ang inyong mapapayo saan niya ito pwede i-invest? O ano daw po ang magandang negosyo? Habang ang sagot dyan, dahil marami pa ang kailangan malaman sa pamilya, kaya lang ito sa 200,000. Pasensya ka na yung nagtanong, meron po kami Facebook, maraming nalang maraming dalo, yung Arman Venture. Kami po mismo ang sumasagot ko para sa iyong katanungan. Sa Facebook po, makikita nyo, maraming nalang In 200 meters, go straight onto General T. De Leon Road. Ayan, basta i-follow niyo po si Sir Arman Benko sa kanyang Facebook at saka sa kanyang IG account na Pera Sikat. Maraming salamat po Sir Arman sa uulitin. Na mga kasama si Sir Arman Benko, isang financial literacy advocate. Ayan ha, na nagtatanong, follow mo na lang Sir Yeah, Arman tanong. para ikaw ay naniwag ba yan pagdating sa pananalapihan kung anong magandang negosyo ang pwede mong pagpuunan, ano, lalo na sa ipon mo 200,000 pesos. At kaya sa ating mga kababayan, maliit man o malaki ang inyong sweldo, napakalaga po na meron po tayong savings. Lalo na po sa panahon ngayon, ito na po yung kalamitan, di ba? Saka hindi nyo naman alam kung ano mangyayari. Lalo na pag dumating po ang panahon In 90 meters, go straight. at meron po tayong 2:35, magbabalik pa po ang Centro Servisyo
then turn right onto Appleville First Street. mabagal na daloy ng traffic at luluwag naman niya papunta dito sa Medic ng Awa hanggang Robert. Wala tayong nakikita pagbabagal hanggang dito sa may Kaingin at makakarating tayo ng pagbibigal dito sa may area ng Muñoz papuntang Bansalangin. After nyan, maluwag tayo dito sa may Prince Avenue hanggang dito sa may Pinitec Street at babagal tayo dito sa may service road ng Quezon Avenue
Maluwag naman yung EDSA natin papunta dito sa may intersection hanggang dito sa may South Borromeo. Magbibigan na tayo papuntang CME Network Drive hanggang dito sa may Timog Avenue. Mabigat na rin ang daling ng traffic dito sa may papuntang Camunis at tugtong na yan hanggang dito sa may papuntang Aurora Boulevard. Mabagal din yung papuntang East Watson hanggang dito sa may Bode Serrano Avenue. At luluwag yan ng bagya dito sa may papuntang Anapolis at magbibigat ulit papuntang Connecticut. Mabagal na tayo hanggang dito sa may Ortigas, tumutugtong na yan hanggang dito sa may papuntang Shaw Boulevard. After nyan, maluwag tayo papuntang Bode hanggang Guadalupe at makakaranas na ulit tayo ng pagbabagal dito sa may Australia papuntang Pilipinas. At bagay luluwag yan dito sa may papuntang Ayala at magbabagal na din papuntang Magallanes. Maluwag naman yung Magallanes flyover papuntang Evangelista at maluwag din tayo papuntang Cabrera. Magbibigan na yan dito sa may papuntang Tramo hanggang Pasay Tap. After ng Pasay Tap, maluwag na tayo papuntang Park Avenue at magbabagal tayo dito sa may NC Harrison hanggang Roas Boulevard Vista. After niya na mabagal din yung intersection na Makapagal at luluwag na yan dito sa may papuntang Mall of Asia. May northbound naman ng EDSA, ganun din, mabagal yung intersection Makapagal at Roas Boulevard. Luluwag naman yan dito Kinakain sa ng may kalsada, papuntang boy. NC Hindi Harrison lang ikaw at dumaan magbibigan doon. ulit sa may Park Avenue papuntang Pasay Tap. After ng Pasay Tap, maluwag tayo dito sa may Apelo Cruz papuntang Magallanes flyover. Wala tayong nakikita pagbabagal hanggang dito sa may papuntang Arnay Avenue. Ulit yung service road, mabagal yan papunta dito sa may Makati Road. Kung na yan hanggang dito sa may Buendia hanggang Kalayaan. At luluwag na yan dito sa may Kalayaan papuntang Estrella at magbibigan ulit dito sa may Orense papuntang Guadalupe. Mabagal tayo hanggang dito sa may Pioneer. Kung na yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard at mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Mega Mall. Halos dito na yan sa may papuntang White Lake hanggang Aurora Boulevard. Medyo may kaban kung mabagal ng traffic at mabagal tayo hanggang dito sa may New York Avenue hanggang dito sa may papuntang Commerce Road. At maluwag naman yung flyover papuntang Quezon Avenue at maluwag din yan papuntang Trinoma hanggang dito sa may North Edna. Magbabagal lang yan dito sa may papuntang Corregidor at luluwag ulit papuntang Muñoz hanggang dito sa may Caigin. At magbibigat na tayo dito sa may Olivero papuntang Cloverdale ng Balisawa. After nun, maluwag tayo hanggang dito sa may General Tirosa hanggang sa may General Magcapro. At magbabagal tayo ng bagya dito sa may General Malvar papuntang Mariano Ponce hanggang General Nino. After nyan, maluwag na tayo dito sa may Asuncion hanggang dito sa may General Roqueto. Wala na tayo nakikita pagbabagal papuntang Monumento. Maalala po sa atin mga pupunta sa number voting as of 10:30 a.m. At yun na po, maraming salamat. Maraming salamat. Ma'am, ihi muna ako dito. Mark Ramos. Puputok na, di ko na kaya. Day na yan, hindi naman pala masyadong Oh. mag-traffic. Kasi nga nag-suspend na ng Parang klase. may tabi ng Kasi korte. minsan, Yan. midday suspension ako. Grabe daw eh. Ito, Attorney Rowie, ang pag-usapan na natin yung tanong ng ating kapuso tungkol sa separation pay. Sabi niya, kapag 6 years old na po ang empleyado, tapos magre-resign, may makukuha ba siyang separation pay mula sa kumpanya? Okay, ano ba yung separation pay? Muna, bago yun. Kung mag-resign, sabihin ko sa'yo mamaya, hindi ka dapat mag-resign. Okay, Number one, separation pay. Resign ka, walang separation pay. Kaya ka okay. right? Ang separation pay ay isang, ito ha, dagdag na binabayan. Dagdag. Hindi yung automatic. Hindi yung kung ano yung sweldo mo na hindi pa nababayaran bago ka mag-resign, iba pa yun. Diba yun? Ito ay dagdag. Usually, well, anyway, separation. Pag ikaw ay nawala, hindi sinabing bumitiw o pinabitiw. Nawala sa trabaho. Paano yun? Pag nagbitiw ka, Thank you po. Sorry po. matatanggap. Wala na lang kung napilitan ang bumitiw dahil masyado ka yung amo dahil hindi mo na kasi napilitan Pasok po ako sa loob ng PUD, ha?
secretary. Ito, basta i-ano nyo lang po. Talagang malupit. PUP naman yung Na, Mhm. ganun. Ay, Resign ka, wala kang PUP. magawa. General, at nag-resign, wala. Yung mga under pressure. Papasukin naman siguro tayo na. Oo, makakasukin. Nag-resign, general ritual, wala. Kasi kumbaga parang, ikaw yung kapatid, gusto mo yan. Parang ganon. Hindi naman ganon po eksakto. Pero, halimbawa, nakahanap ka kasi ng ng mas malaking sweldo di ba? O ano man ang Oo, ano man ang dahilan. I go connect. Sigarilyo, mentol, at saka filter lang yun. Lalo. Pag-center at sa ilang mga kabahayan, nagagin naman ang otoridad na kahit na may presensya ng sabi mga ito, sa panagkulak sa mga struktura ay hindi rin sila makita na ito ang dahilan ng paguna kung saan sabi ang kaukulang assessment ng mga engineers lang ang makakasami mag-nego. Deliver naman na ng FBI ang kaso sa DOJ para sa narapat na proceedings kabilang dito ang pagkakasama ng 1305 o Philippine National Nuclear Energy Safety Act RD 6969 of Substances and Alternatives and Nuclear Control Act CB 1566 of Philippine Environmental Impact Statement System at ang RD 794 of the Sure Act of the Philippines. Pero sinarado na ba ang pasilidad na yan? Saka meron ba tayong mga nahuli dyan, inaresto ng PAO at ng PNP? Sa ngayon, kasamang Angel ay pa tayo ng mga karagdagang informasyon doon sa mga naganap na operasyon. Kasi hanggang ngayon, yung ilang mga reporters doon sa Davao City at naghahanap pa rin tayo ng mga karagdagang informasyon kung ilan yung mga aresto, ang kanilang mga nationality, at kung tuloy na bang na ipasara, ito ang nasabi ng kumpanya. Alright, maraming salamat, Radyoman Marjo. Maraming salamat kasama Angel, kasama mo sa Kaso ng Kurame, Radyoman March Lugo, sa Pag-RN News Outside. Yung mga kasama si Radyoman Marjo Lugo live mula sa Campo Grame. Samantala, 144 na persons deprived of liberty. Wala kompleto ang kanilang kurso. Ito, basta makasingil lang kasi ito. Hindi niya muna inaano. Kasama natin sa balitang yan sa Exxon Radyoman Gerald B. Ulem. Hala. Ikot tayo. Sarado. Wala, sideline kasi naman ngayon. Dadaan tuloy tayo ng looban. Sarado. Itong mga Maynilad talaga, pag gumawa mo. Dapat pag nagbungkal, alam nilang yung matatapos. Oo, dapat na-estimate na nila yung ano, kung yung matatapos agad talaga. Dapat. So minsan nabot buwan eh. Oo, naabot ng buwan. Bagay, pag natapos naman yan, mas okay naman yung ano, servisyo nila. So 49 po tayo na magandang hapon. Batiin natin ang advance happy birthday si Graydon Nias Ross. Birthday niya po sa darating na August 16. Binabati na ni Attorney Roger Morena Roncillo. Saan sila sa may Kalayaan Road, Magdalo, Putal, Tawid, Cavite. Kamusta ba dyan, Sir Roger? Baka pa rin po ba? Pwede? Yung lugar sa Tawid, Cavite. Pwede? Oh, wala, hindi pwede. Tayo po isinong natin sa Metro Manila. Diyan pala sa Cebu, mainit. Oo, sabi ni Sir Johnny Parioles Reyes. Diyan sila sa may Santa Fe, Bantayan Island, Cebu, kung saan tirik na tirik daw ang araw. Ay dito po sa amin na ulan, ilang araw na po. Napadaan tuloy tayo ng looban ng Caloocan ha. Sana minsan natin ang haring araw. Ayun nga yung ating mga damit. Hindi na makapaniyo, di ba? Hirap pa naman pagka nagpapatulungan sa loob ng bahay. Medyo amoy kulog. Kaya
tuyo yung inyong mga damit at walang amoy. Anyway, mga kasama, 2:50 po tayo ng magandang hapon. Matagal ka ba nagtitiis sa iyong karamdaman? Small arthritis, pamamaga, diabetes, hypertension, cyst, tumor at iba pang mga sakit. Nandito na po yung epektibong supplement na Santon Plus Gold na makakatulong bigyang solusyon ang inyong karamdaman. Marami na po ang nagpatunay na mabisa ang Santon Plus Gold dahil ito po ay may pinakamataas na antioxidant. Pinakamalakas o pinalalakas po nito mga kasama ang cellular para labanan yung mga bacteria at virus na nagpapahina sa ating katawan. Ang Santon Plus ay mabibili po sa Mercury Drug, meron din sa Watson, South Star, DCP Pharmacy, Generic Drug at sa iba pang butika na malapit sa inyong mga lugar. At mahilig po ba kayong uminom ng kape? Eh bakit hindi nyo gusto pa rin ang healthy na kape? Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na hindi lamang masarap, kundi nakakatulong pa sa inyong kalusugan. Nakakatulong palagasin ang inyong resistensya, walang side effects. May xanthan, malunggay, spirulina, at Sarado bawang, din. mga natural sangkap na tumutulong. Meron pang iyon ang iron at collagen para sa Ganito rin talaga. Santon Gold Coffee Mix sa kape na alaga, Ano ba yan? ang iyong kalusugan at kagandahan. Bago po tayo magtapos, pahabol ng mga ulat mula po sa ating radyoman. DZXL, Radyoman Report. Paano ka ng batas para naman sa aumento sa sahod, dapat agad na maibasa at maipatupad. Ang kasama natin sa balitan niyan sa Exxon Radyoman Din 1, ba? Grace Ligado dito Priano. talaga. DZXL, Radyoman Report. Nananawagan si House Deputy Minority Leader Takbayan Party List Representative Shel Jokno sa mga kasamang pagbabatas sa agad ipasa para maisabatas na ang panukalang 200 pesos na daily wage hike. At kalay ko ni Jokno makaraang paglabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng preliminary injunction laban sa 85 pesos sa wage increase sa National Capital Region. Nakakalungkot para kay Jokno na hindi ba ipapatupad ang aumento sa sahod habang pending o nakabitin ang kaso sa korte kaya dapat umaksyon na kaagad ang Kongreso. Patuloy namang iniisip ni Jokno na balitaw sa Article 126 ng Labor Code na bawal maglabas ng anumang hukuma ng temporary restraining order at maging preliminary o permanent injunction laban sa anumang wage order. Ini Jokno ang tamang proseso para sa pag-apela ng isang wage order ay nasa Article 123 ng Labor Code at hindi ito inihahain sa Regional Trial Court. Kasama mo sa Kamara, Radyo Manduno, Grace Mariano, sa RMS, Dalton 556. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. Samantala, dako naman tayo sa Palasyo ng Malacanang. Si Pangulong Marcos tiyak na mag-e-endorso ng kandidato sa 2028. Ang kasama natin sa balitang yan sa Exxon Radyoman 5, Chanel Salazar. DZXL, Radyoman Report. Tiyak na mag-e-endorso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kandidato sa 2028 presidential election. Ito ang sinabi ng Pangulo ng tanungin kung may susuportahan siyang kandidato laban kay Vice President Sara Duterte. Gayun pa man wala kaanisang nag-iisil na pangalan. Sa presidential lansyon, sinabi ni Pangulong Marcos na maaga pa para pumili dahil wala pa siya nakakausap tungkol sa 2028 presidential race. Ayon sa Pangulo, marami pang maaaring magbago sa politika bago ang halalan. Sa ngayon, isa pa lamang niya ang mayatang nagbayad na intensyong tumakbo. Hindi rin isinasara ni Pangulong Marcos ang pakikipag-alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas sa ibang partido. Ang malinaw niya ay pinili sila ng pinakamahusay na kandidato na magpapatuloy sa mga nasimulan ng kanyang administrasyon at pagdadala ng mga bagong programa para sa bansa. Kasama sa Palasyon, yes, kasama Bago yung eleksyon, nagsimula tayo. Kailan ba pupunta ang ating Pangulo sa mga kababayan natin na naapektuhan? Itong kalamidad, may bagyo, may habagat. Kasama Angel, wala pa siyang schedule kung kailan siya pupunta doon sa mga nasa lanta ng habagat at mga sunod-sunod na pag-ulan kasi inaaral pa yung weather forecast kung maaari magbumiyahe ang Pangulo sa mga lugar na yon. Pero definitely, magkakaroon naman yan ng mga pagbisita sa mga susunod na linggo
So, tinatansya pa kung kaya ng helicopter na bumiyahe patulungan kasama si Jen. Ating Pangulo, especially sa DSWD, na bigyan ng ayuda yung ating mga kababayan, especially doon nga sa mga biktima ng landslide. Tama ka sa Angel at agad-agad yung direktiba ni Pangulong Marcos. Kung hindi siya makapunta, si DSWD Secretary Rex Gansarian na yung pinapapunta niya doon sa area at pinamitiyak na sila ay may ayuda bukod sa mga pagkain, may mga sleeping kits at pinapupuntahan sa evacuation center kasama Angel. Alright, maraming salamat at pag-ingat sa Radyo National. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. So, 56 na po tayo ng magandang maulang hapon ng BFF mga kasama. Paano wala na po tayong oras. Susunod na ang ating Radyo Man Lucas at Carlos Pain para po sa kanyang programang Pulso ng Metro. Mamaya po, makakasama niyo pa rin po ako sa RMN Network News 5:30 po. Maraming salamat. Happy weekend mga kasama. That train check was brought to you by NCS Manufacturing Corporation, ISO certified with world-class quality. That news was brought to you by NCS Manufacturing Corporation, ISO certified with world-class quality. Hello, I'm Cheryl Cotin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilis. Mga nakapaalala ang MX3 Capsule. Sumunod sa dapat sa Be MX Ordinary with MX3. Economy at the washing machine. Some bright washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa bansa? Chocolate? Date, diba? Kanya na ng bright washing machine detergent. Ang triple away formula. Hanggang mapapit, maligid, at magpit na dumit matcha. Easy ang labanan. Wala na mo. Hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent manufactured by ABS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Alam niyo ba, may Libre Pro? Libre, pero Pro. Hindi pa rin na. Multivitamins pa. Libre Pro ay ibaling sector with proper diet and exercise. It may help maintain liver health or ang Libre Pro ay maaaring makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Libre Pro. Libre up na tayo. Libre Pro. Bibili ang Libre Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Libre plus multivitamins is their name of Libre Pro. Citrus resistant, solid protection at sabay. Libre Pro. Kasi Libre, may multivitamins pa. Libre up na tayo. With Libre Pro. One two nine two. Ayan, 129.
Pero mamaya na lang po. Mamaya na lang po. May isa pa dyan pag ano. Sa baba natin. Oh. Napindot ko pala. Mahilig ka bang uminom ng kape? Bakit mukhang healthy na kape? Sampo o baby? Kape na hindi lang masarap, kundi makatutulog pa sa iyong kalusugan. Nakakatulog pala sa insulin resistensya. Walang side effect. May kanton, nakalugay spirulina at bawang. Mga natural na sangkap na tumutulong laban sa iba't ibang uri ng sakit. May glutathione at collagen para sa makinis at malusog na mala. Nagkape ka na, gumanda pa yung katawan at kumis mo sa Tonko Coffee Mix. Kape na alaga ang iyong kalusugan at kagandahan. Mabibili sa malapit na butika sa inyong mga lugar. Mga kasama, kung supplement ba na epektibo, anak mo, diabetes, hypertension, maruming dugo, na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, at dito na ang solusyon. Santong Capsule. Ang Santong Capsule ay mas pinabisang pinahusay mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa palaya mangustin, matubay, garlic at spirulina. Sa inyong reservation para mag-order, tumawag sa Kuko Mang Text sa hotline number 0927-499-1276. Hanapin lamang si Engineering Ibenta. At available din po ang Santong Capsule sa Regular Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All ARX, Generica Drug, South Star Drug, PGP Pharmacy, gayon din sa Lazada at sa Shopee. Ngayong pinag-usapan na taong anibersaryo ng Radio Mindanao Networks, ilang na itiniwag. Kanina pa walang ulan. Ito po kung meron na yung parang silang bigla. Maraming salamat, Glenn. Luego. Operasyon ng CSA, Department of Foreign Affairs sa Metro Manila at ilang probinsya suspendido ngayong hapon dahil agad. Detalye ng Latin Christian Mario Christian. Maraming salamat, Christian Mario. Sa ibang balita, Department of Labor and Employment Dole nanindigan itutuloy ang laban para sa aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa NCR. Report po na may Tuesday. Nanindigan sa Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino na tuloy ang pakikipaglaban nila para sa 85 pisong aumento sa sweldo para sa minimum wage earners sa National Capital Region. Dismayado si Tolentino at iginiit na hindi lamang pagpigil sa aumento sa sweldo ang naging desisyon ng Pasig RTC Branch 152, kundi inaalis din nito ang pagkain sa pagkainan ng mahigit 1 milyong magagawa sa Metro Manila at kanilang mga pamilya. Ayon kay Tolentino, sa panahong mahalaga ang bawat piso, ipinagkakait ng desisyong ito sa mga manggagawa ang kaginhawaan
ang kanilang pinaghirapan at pangangailangan. Dahil dito sinabi ni Tolentino na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang labanan at maipawalang vista ang desisyon ng korte at ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa karapatan at kapakanan ng mga magsasawang. Samantala dito sa lungsod ng Maynila, may 2 oras na rin hindi nakararanas ng pag-ulan. Naman patuloy na makulisit ang kalangitan. Ako, Tuesday sa News, GMA Super Radio, DPWD, Balita Ito. Maraming salamat, Tuesday News. Labanan ng fake news sa apat. Oras alas 3:05 ng hapon. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nidadama ng panalangin ito ay hinanap sa mga katuruan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos na nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik, mapayapa, na may kabanalan at tamang pagkakali. Mabuti ito at nakadulog ng Diyos na ating kapagpunan. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos, dahil ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at ipakayos ang aming sabayanan. Ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang banal na salita sa pagbigha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katawan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamununo at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang patutunan ng mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ng mga maraming simulanin ng aming lupa. Amin ding siniging na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan. Upang sumain namin handang isabunan ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ng mga mahina at walang lakas at huwag payagang makapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan na nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may tulong at integridad at may pusin at puso. Naway sila ay magiging modelo na magandang asal, katapatan, pagkakaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila iyong pagtibayin na pag-harap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan at kami ay iyong ilayo at iligtas na sino bang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukman sa paghatol ng hindi makatarungan. Bakit Naway sila ay pumatol. Saan ba tong isang PUP to, ma'am? Santa Kaya Mesa. Bakit nakalagay dito sa ano, hindi isang bayan ay matatag lamang Paranaque? ay makatarungan. PUP Ngunit Santa ito'y Mesa. mawawasak sa salaki. Paranaque yung ano niya. Ipagtibay mo sa kanilang Tignan, ma'am, kayo po yung nag-book? Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. Nga po. Paki-open po yung ano niya po, yung app niyo. at pagtago. Aming Tapos, makakas at mapanatili sa mahabang panahon.
iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga Within pamahalaan 29 minutes na of palagi ang 3:33 manlalangin sa p.m. iyo. Estimated Ikaw toll ay fee is aming namin habang kami ay tumatalik sa aming mga kasalanan. Upang Nakikita niyo po kung yung direksyon. Oo. Dire-diretso, di ba? Aming panalangin diretso sa lang. O, tignan niyo po yung dire-diretso niya. sapagkat ikaw ang pinagdadalingan. Bandang Paranaque po yan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtulong sa aming mga Sa kasalanan. ano mo, paano ka makakalabas dito ba sa Santa Mesa? Hindi, ang sinasabi ko po ma'am sa ano, sa map po. Tingnan niyo lang po. Baka hindi, kasi may ano doon, may isang PUP doon eh. May isang PUP doon. Dito ko sa Stop and Shop yung Santa Mesa. Kaya nga, pwedeng pakibago ma'am kasi ito, tinusundan ko lang po yung kung ano yung nakabook po dyan. Hindi po yan Santa Mesa ma'am siguro. Kasi ang tinuturo niya doon sa may bandang Taguig. Polytechnic Taguig po yan yun. Magandang hapon sa inyo, Miss Lizelle. Hindi ako pwedeng magbago, kayo lang po ang pwedeng magbago dyan ma'am. So ano to, change drop off? Yes po. Driver agreed? Yes po, Santa Mesa po ang Okay, ipili. sa Central Luzon, Region Santa Mesa nga. ano po yung Hindi po, ang tinuturo niya po Taguig. pinaka-naapektuhan Kasi po yung- nitong mga pag-ulan na naranasan O nga po, natin pakian na lang po yung araw-araw. Taguig. Sa Taguig ha? Kaya Ay, po, Santa Mesa dito Manila ha? Oo. O, sige po, Taguig po yung tinuturo niya ma'am. Polytechnic Taguig po yun. Can't change destination. Change ko pero yan. Patay. So ikaw na lang dyan. Hindi po. Kaya ano na lang kita, nakita ko 1-2 ba? Hindi nga po, hindi ako pwedeng magpalit dyan ma'am. Okay, Kayo po talaga kasi kayong Oo nga, I can't change eh. Anong gagawin natin? hanggang late na po. Oo, Santa Mesa. Kaya, Ulitin ko ma'am, ulit. kayo, hindi tayo nag-aaway, ano po, kasi ang sinasabi ko sa book, ang sinusundan ko lang po natin ay book, kaya nga pinaupon ko yung cellphone nyo, ang tinuturo po niyan Taguig. Okay, Diba? confirm drop off change. Sige po. Okay, 1 to 20 yung parang magiging grand total niya. Okay? Sinasabi ko din sa'yo, can't change destination niya. Ano lumabas? Kaya nga po. So, I mean, kung ano yung lumabas kanina, 700 something, Nga po, i-continue mo na lang yun doon, tapos dali mo na. Mas malapit naman ang Santa Mesa. hindi nga, ganito yung pinapaliwanag ko po sa inyo ma'am. Yung book nyo po kasi is Taguig. Ano po? Ngayon, kung can change destination yan, at talagang doon tayo pinapaano po, ang ato na talaga doon talaga ibababa. Ngayon, napakalayo nga naman yan sa Santa Mesa. Ngayon, ang talagang ano talaga dyan, mako-question po ako ma'am. Kasi iba yung pinagdrapan ko po sa inyo. Kukwestiyonin ako ni Grab niya. Napakalayo niyan. Kaya nga napakalayo nung parang pero change ko naman at saka isa pa, pag naka-close yung screen ko, ay ano, Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila lumalabas eh. O nga po, mali po yan. Hindi po yan. Kasi Santa Mesa, kasi kung itutuloy-tuloy yung basahin yan, may isa pang nakalagay po dyan na address. Anyway, So ano na po yung gagawin natin ngayon? Kasi hindi ko nga pumunta doon. kaya nga po ma'am, basta ang in-inform ko po kayo na mali po yung PIN. Yes. So, At ito, anuhin po ako, questionin po ako ni ano so dyan, anong gusto ni mong gawin? Carl. Bababa na ako dito? Tapos another tayo? Booking? Ma'am, nag-ano po ako, no? Nagsasalita po ako, nagpapaliwanag po ako sa inyo, hindi nyo naman po ako Kaya nga, pinapakinggan. naiintindihan ko nga sinasabi mo, Oo. questionin ka. So ano nga yung... Kaya nga po, pakinggan nyo po muna ako, sinusingitan nyo na po ako, ma'am eh. Ang sinasabi ko nga po, questionin po ako. Ngayon, dahil sabi ko nga nyo nga po, na dyan po tayo bababa sa may Santa Mesa mismo, okay, dyan po kayo ibababa. Just in case na mag-question, both tayong tatanungin yan po, ma'am eh. Okay? Both tayong tatanungin, hindi lang ako, pati sa Okay, kanyo so ano sasabihin tatanungin. ko? Kay- Wrong address? Kayo po, na O, kayo di po yung naman ano. sasabihin ko na wrong address. Ito yung right address na Hindi. need pag... Hindi, just in case lang hanapan Just kayo in ng case, ano, sige. na... Kasi masyado nang malayo yung papunta doon sa... Oo nga po.
Ang kwento po nito na Kasi kami po, hindi rin kami nagbabase sa ano. sa patuloy na pag-uulan po, yung mga Magwiwis ako, hindi ko po kabisado. Kung ano yung pin po, yan po talaga yung ano namin, kung saan Pero yung pin. magtataka naman ako kasi yung sa akin namang part, okay, in-enter ko Polytechnic University of Hindi ma'am, the Philippines, iba nga Santa po yan Mesa, ma'am. Manila. So, siyempre, bilang pasahero, kiniklik ko siya. Tapos pinick up mo nga ako dun sa area ko. So, meron pa bang ibang Santa Mesa, Manila Meron po. na PUP? Hindi po, sa ano po yan ma'am, yung sa ikiniklik po Alam doon mo, ma'am. meron kasi ko reunion, nagwe-wait lang sila sa akin. So, ano nga yung gusto mong gawin ko? Naiintindihan ko yung part mo. Naiintindihan ko din ma'am. Pinaliwanag ko lang yung Ma'am, part ko din. naiintindihan ko po ma'am. Kaso nga lang ma'am, kaya nga hindi ko abisado. Pupunta tayo doon ma'am, pupunta tayo doon. Inaano ko kasi iwini-wish ko kasi hindi natin matutuntun yan kung ang susundan natin yung booking nyo. Kasi yung booking nyo, ang ituturo sa atin is Taguig talaga. Kaya iwi-wish ko po yung PUP Manila, Santa Mesa. Opo, no, ang Pampanga River Basin ay binabantayan din po natin dahil naka-alert na po, lagpas na po no, din sa kakayahan Naintindihan niyo po? ng ating river. Kaya din po, nandyan po yung mga sounds natin sa Basta Port gawin mo River, ano, Port kasi Kong sinabi ko Dating naman Dam, sa'yo. Arayan ay nag-issue na po. Buti nag-gas ka sa akin. Kaya yung Pero mga- kasi, wala naman yatang PUP sa Taguig. Ma'am, hindi kayo dapat nakipagtatalo sa akin ng ganyan ma'am. Sapagkat kami driver lang. Ang ano nung po namin, yung pin nyo po, doon lang ng pin po. Yun po yung sinusundan lang po Hindi mo rin naman namin. kasi ako iniintindi eh. Di ba kapag nagpapasok ka ng address, halimbawa tumatawag ako ng Grab, papasok ko lang naman ang tinype ko, Ma'am. Polytechnic University of the Philippines. So hindi mo rin part ko. Ma'am, naintindihan ko po kinik yan, siya. ma'am. Hindi ko siya yung Hindi, ma'am. Ito. by ano talaga na intention kong maligaw, okay? Hindi, kaya nga sinasabi ko po sa inyo ma'am, na meron talaga nangyayaring ganyan. Dapat i-double check talaga yun. Meron talagang magkakaparehas yung pangalan, isang Kasi hindi naman tuldok ako lang. napunta dito. Kaya nga. Kami magre-reunion. So, first time ko din na nag-grab. Papunta ng Ah. PUP. Pero, First I time swear nyo. to Yun nga God, yung nga po. Nag-enter ako ng address dahil syempre tinatype mo naman talaga Santa Mesa ang nilagay ko. So hindi ko na napansin nung kiniklik ko siya na may ganyan. Hindi ko naman pinuntahan ng map, di ba? So nagganyan lang ako tapos yung pick up ano ko, ino-okay ko, ganun. Bilang pasahero, okay? Yun naman yung sa akin. Oh, ma'am, Naintindihan ko naman yung sa'yo. Hmm. Kasi si Grab nga ang magko-question sa'yo. Bakit parang hindi na complete yung ride at saka Hindi po ma'am, makukomplete. Ang ano lang natin dyan, wrong drop off. Yan lang po yung iano po natin wala yan. namang problema yan. Wrong drop off na yan. Ako na yung bahalang explain. Orange rainfall warning, nakataas po yan sa Bataan at ilang bahagi ng Zambales. Yellow rainfall naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga. Sabi nyo first time nyo mag-grab. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, nangyayari po talaga. Marami Marami. ako nag-grab. First time ko mag-grab. Kaya nga po, Sa school. Kasi kaya nga hindi ako sinasabi ko po sa inyo. Ngayon ano nyo po, marami na pong nakaka-experience niyan, ma'am. Mali lang yung type, akala doon na talaga, pero iba talaga yung Ngayon sa amin, ay kung saan yung pin, doon talaga namin dinadala yan. Mostly kami napapagalitan, pero hindi kami may kasalanan dyan. pero pag hindi mo rin kasalanan ba talaga na kasi Hindi, tinay ma'am, ko naman na Santa Mesa eh. ma'am, ito, intindihin nyo po, wala talagang kasalanan ang driver dyan. Ang may kasalanan, ang ano nyo, sa booking po kasi, just between you and Grab, company po yun. Company and Grab po, Grab po at sa inyo po yun. Part nyo po yun. Ang trabaho niya po namin, yung binato sa aming booking, yun po yung sineserve namin. Kasi, Yun po yung sa yan po namin. Alam ko maraming Santa PUP, merong parang tatlong location yan. Pero ang di mo naman din iniintindi sa sinasabi ko, ang ipinasok ko Santa Mesa. So ngayon, dahil nga pag nag-book ka, di ba, tinaas ka lang. Alam ko wala kang kasalanan. Hindi ko naman sinasabing kasalanan mo eh. Kaya rin, pinaliliwanag ko rin sa'yo na hindi ko naman, akalain ko bang mapupunta tayo sa ganung lugar, napakalayo. Samantalang Santa Mesa lang siya. So, paano
Siyempre, kung gusto niyo po ba, wala namang PUP sa Taguig. So, Polytechnic University of the Philippines na pinasok ko, Santa Mesa, Manila. Ma'am, lumalabas. ito para aware kayo, no? Para alam niyo po. Sa ibang driver po, hindi papayag na po kung ano yung pin, doon Kaya lang nga po. kanina tinatanong kita. Since in-aware mo din ako na malayo na. So, tinatanong din kita, ano, bababa ako dito? Hindi po. O mag-aano tayo? Hindi po, wala pong papayag na ganun, ma'am. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, para maging aware po kayo, bawal po sa aming magbaba kapag ka hindi pa nare-reach po yung destination. Required ng batas. Pin lang po, doon lang po talaga kami. Nasa policy po yan, ma'am. Parang papasok ko na yun eh. For safety of everyone, not just me, pero lalong-lalo na po sa inyo po. Ngayon, bonus. So, ito pumapayag lang po kasi ako. Then, alam ko naman na sabi nyo nga, nagkamali din talaga. Minsan po, hindi talaga sa inyo pagkakamali yun. Sa company po yun. Sa kay Grab po yun. Yung, ano, yung napipin. Mali naman. So, syempre, Oo. bilang, ano, alang ang, yun ang pinasok ko. So, expected ko, yun, di ba? Yun lang din naman yung sa akin. Oh, pero, bilang mananakay. Malay ko ba namang, parang iba naman pala yung pagdadalhan. Kaya namin nabanggit. malayo talaga yun. Kasi, Santa Mesa, Manila, tapos Taguig, ang layo talaga. Oo. Parang tulong na rin. Pag hindi mo binigay ang Pero saan banda na ba tayo ngayon? na, o na kayo na. Makati pa rin ito. Kaso, traffic, Wala akong no choice tayo. Tiisin natin yung traffic na yan. Meron tayo dapat sundan. At yan ay non-diffusion. Buti na lang na tanong ko kayo kung saan pala talaga kayo. Tinatanong mo din ako. Dahil kung hindi ko kayo tanong, andun na tayo sa Taguig. Diretso tayo sa Taguig. Bawasan ang mga benepisyong katatanggap ng mga empleyado. Kaya mo nagbibigay ka ng mid-year bonus na gitna ng taon. Kailangan mo na gano'n bonus na regalo. Pero regalo lang naman yun eh. May bonus na eh. Pwede ka namang hindi magbigay ng regalo, di ba, Attorney Rose? Ito na. Remember, 10 taon na. Bali yung toll natin kanina is 129 plus 135, 264 po lahat. Ano? Regular. Oy, 700 something lang yung papunta doon. Ma'am, ang sabi ko po yung toll fee. Iba po yung toll na. Kaya nga tinanong ko kayo sa Skyway Magkano ma'am. yung Iba yung toll fee po. Magkano yung toll mo? Yung toll fee is 264 po. Sipa rin po yun ma'am. Sa overall na ano niyo po, yung Okay, 264. Okay. yung toll po yung sinasabi ko po. Kala ko naman Pwedeng hatiin. Kalahati ng 30 months basis. okay lang yun. Nangyari na, di ba? Pero kung halimbawa, medyo hindi maganda yung lagay ng kumpanya, end of December na. End of December. Illegal ba yun na hindi nila binigay kalahati? Kaya nga napilitaan din kita siyempre para mapabilis lalo pala. Oo, kasi di ba ang sinasabi ng DOLE, dapat before December 25, maibigay ang 13th month pay. Kung nakikita ninyo yun, pattern. Bakit June? Yeah, traffic talaga dito eh. Oo. Bakit December? Pero, hindi wrong, di ba? Pero hindi tinatakda yun na dapat ibigay mo yung kalahati ng 13th month by June. Parang tradition lang. Tradition lang ang ating. So kung hindi man ibigay, pero ibibigay naman ng Disyembre, may paglabag ba? Ano sino? Na naman. Kaya lang huwag natin gawin ng plan. Hindi kumaasa ka. Huwag kumaasa. So siguro, dun sa ating texter, itanong nyo sa HR. Oo, sa HR. Kasi baka mamaya wala pa lang kinita yung kumpanya nitong first half of the year. Kaya hindi nila may bigay ng June. Pero ibibigay naman nila. Tanong nyo. Mamaya pasensya na. Dahil kung magbibigay kami ng klase ko dapat lima pa. tayo. Tapos Teresa Street. Hindi, doon po na talaga. Oo, doon. Kaso, wala eh. Sana pala kinonfirm ko sa iyo sa PUP Santa Mesa ako yung ganun sana. Pero kasi usually, di ba, pag nagbubuka,
magta-trust ka kasi doon sa Pilipino eh, dahil hindi naman ako nagpapasok ng address, tinatype ko lang eh, kasi nang lumalabas, so yun ang kiniklik ko, di ba? Kung hindi mo rin yung part mo, hindi ko naman gustong maligaw. Hindi, marami na po talagang nangyayaring ganyan, ma'am. Oo, kaya nga, so, Hindi natin parehas yun. Hindi natin parehas na kasalanan yan, ma'am. Yung sa sistema po talaga yan. Hindi natin parehas yung kasalanan. Kaya buti na lang, nakapagtanong pa pala ako. Yung ilalagay sa kontrata kung hindi ka sang-ayon. Kung hindi, andun na tayo. Kanina tinuro mo. Oo, sige. Mamaya may mga tinuturo ako. Pero hindi naman illegal yun eh, di ba? Di ba pipirma ka sa kontrata? Sabihin, sumasang-ayon ka dun sa terms and conditions. Kung ano ha, bakit? Dokumento yung kontrata. Eh kung hindi ka sumasang-ayon, ano daw pwede ilagay? Pwede. UP. Para matandaan nyo, parang university. Yun yung kumalilimutan. O baka may mag-protesta, kailangan muna tayo mag-commercial break. Kung kami ang protesta. Mga kapuso, magbabalik po kami matapos lamang ang ilang paalala. Labanan ng fake news. Dapat. Oo. Oras alas 10:26 ng hapon. Superradio DZBB, Balitang Totoo. Buhay Talamenya po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po o nayaran online upang lahat na dapat mong malaman tungkol sa kanilang bansa. Andun na sana tayo. Yung nalalaman ng buo sa detalye at buo sa Hindi nga naman ang klase ng ano lang yan eh, sa dito sa Oo, saglit lang sana yun. Kung ano, nag-ano na nga tayo. at ngayon, serbisyo totoo. So, sobrang traffic dyan sa kanan, magkaano tayo? Hanap tayo ng ibang ano. Hamagan, nakaranas ng pagbaha ang malaking bahagi ng NCR at iba't ibang lalawigan. Marami ring pamilya ang napilitang bumika. Kaya naman, nagsimula ng maghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Sa tulong ng mga residente ng Kawit Cavite at San Mateo Rizal, nakatakda ring magdala ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga residente ng Montalban. Sa mga nais mag-donate, maaari kayong mag-deposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana de Villiers. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Card, Lazada at Shopee. Mapaon kang sa TV o on air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, always at your service. Pwede ladang niya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsules, coffee and tea. MX3 Capsules, ito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng Superradio DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Shoutout sa ating mga kapuso na sina Nelson Maria, shoutout din kay Jem ng Nabotas, kay Heidi or Heidi, si Randy na nakikinig din sa atin, shoutout kay Teresita, at kay Mon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming talakayan. Bukas po sa Bayanan, Super Balita sa umaga, alas 7 hanggang alas 8. Ako po ay inyong kapuso, Cathy San Gabriel. At ako naman po ang isang kapuso, Attorney Bro. Susunod ang Super Balita sa hapon, hatid ni Kay Morales. Dito po sa DZBB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, servisyo totoo. Mayroon ka bang katanungan na nangangailangan ng agarang sagot sa problemang legal, birth certificate o maging problema sa relasyon? Huwag mag-alala. Din. Yan ang mas pinaka- SOS,
lulustan na sa Kamabati.
Yung traffic light dito. Sira. Kanya-kanyang pasok. Kanya-kanyang pasok. Yan. Talagang mayroon at meron pa rin talaga yung dadaanan na traffic. Yes lang yun. At least konti na. Ang hindi na lang talaga ma-traffic ngayon, linggo eh. Linggo, masarap magbiyahe eh. Pero yung ibang nakakausap ko, gusto nila yung early morning. Ay, oo, sa gabi, Lalo wala. na yung mga nagpapa-airport. Oo, sa gabi talaga walang walang traffic. Talagang sabi nila, lalo na yung sobrang init. May nagsasabi pa na hindi kinakaya ng aircon ko, tapos nagreklamo lang ang pasahero. Totoo po yan, totoo po. Lalo na sa mga Mirage, yung mga sedan, I Sabi mean. niya, hindi kaya talaga, ma'am, tapos puro reklamo inaabot ko, kaya ang ginagawa ko, hindi na lang ako bumabiyahe ng sa gabi nila. Mas matipid pa pag sa gabi. Saka yung madaling araw. Sabi niya, paglabas niya, hanggang madaling araw. Mostly naman din sa amin, nagpapanggabi. Ako, hindi naman dire-diretsong araw lang. Minsan, din. Sa gabi din. Tulad yan, ngayon, diretso ako ng gabi. Tapos pahinga ulit bukas ng umaga. Ano ka ba, DDS, BBM, o hindi? Ay, basta sa akin kung sino po yung nakapwesto, ma'am, yun na yung yun na yung nakatalaga eh. Sige na. Kasi Pero lahat minsan- naman yan. Ayan, so na-drop na natin sila. So, hindi kami nagtano ni ma'am ha. Nagpaliwanagan lang kami kanina. Dahil sa, siyempre hindi ko din kasalanan, hindi rin niya kasalanan. Siyempre nag-i-expect siyang dito sa Santa Mesa PUP yung drop off niya. First time niya na-experience yun. Pero marami ko nang na-experience yung ganun. Marami mga nakaka-experience na ng ganun. Kaya alam kong sa sa pagbubuk doon po nagkakaroon ng problema. Hindi napipin ng tama. Siyempre sa amin lang kung anong binato, doon talagang buti na lang habang nasa taas po kami ng Skyway, natinanong ko. Kasi bakit Santa Mesa sabi book niya is pero diretso kami ng Parañaque. Tinanong ko. Ay mali nga, Santa Mesa nga, PUP Santa Mesa nga, Manila ang niya, mali na. Sabi ko, yun, medyo hindi kami na, siyempre panic din siya, kala niya na sa akin, pero pinaliwanag ko naman na hindi natin parehas na kasalanan niya. Kung anong pin, yun ang natin. Ayos naman, nagkapaliwanagan naman. Hindi kami nagsagutan, nagpaliwanagan lang. Pero salamat kay ma'am. 5-star kayo sa akin, ma'am. Laki ng tip na yung ma'am sa akin. Maraming salamat kay ma'am. At nagbigay siya ng tip. Basta malaki. Hindi ko sasabihin ko sa inyo malaki. Kasi pangalawang beses ko pa lang itong na-experience dahil minsan na rin akong na-experience na nabigyan ng ganito kalaki. Chinese noon ang sakay ko. Ito pangalawa, malaki. Sulit.
Basta lagpas sa minimum ang tip ni ma'am dahil sa naihatid ko naman daw siya na safe at naipaliwanag ng tama yung ano, naunawaan niya yung ano natin na hindi natin kasalanan yun. Ayan, so maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala po at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.